Magandang umaga, Baitang Pito, Pearl. Magandang araw po, binibining danyo. Manatiling nakatayo ang lahat dahil tayo ay mananalangin na pangungunahan ni Mary. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari bang pakipulot ang mga kalat na inyong nakikita sa inyong paligid at pakiayos ang inyong mga upuan. Pagkatapos ay maaari na kayong magsiupo. Sino ang lumiban sa ating klase? Wala po, ma'am. Mahusay! Bago natin simulan ang bagong talakayan, nais ko munang malaman kung ano nga ba ang natutunan ninyo sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Tungkol saan ang ating pinag-aralan kahapon? Tungkol po ito sa Renaissance, ma'am. Magaling! Tungkol saan ang Renaissance? Tungkol po ito sa umusbong na bagong idea at mga prominenteng tao na kung tawagin ay humanista. Magbigay ng isang kilalang humanista. Si William Shakespeare po, ma'am. Siya po ang may akda ng sikat na Romeo and Juliet. Mahusay! Tunay ngang natatandaan at naiintindihan ninyo ang ating tinalakay kahapon. Ngayon naman, bago natin simulan ang ating talakayan, ay meron muna tayong gagawin na aktibidad na pinamagatan kong aayusin mo. Makinig kayong mabuti, class, dahil babasahin ko ang panuto. Mahahati kayo sa dalawang grupo at mayroong parehas na 5 hindi nakasaayos dito na salita ang inyong aayusin. Ang unang grupong matatapos ay may gantimpala. Naunawaan ba ang panuto, class? Opo, ma'am. Kung ganon, maaari na kayo magsimula. May nanalo na. At ang nanalo ay ang unang grupo. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawa? Opo, ma'am. Sa inyong palagay, tungkol saan ang ating paksa? Ma'am, sa akin pong palagay ay may kinalaman po ito sa edukasyon. Napakahusay! Ang mga salita na inyong binuo ay mas makakatulong sa inyo para mas maintindihan ninyo ang ating talakayan. Ngunit bago tayo tuluyang dumako sa ating talakayan, ngayong araw ay nais ko munang malaman ninyo ang mga layunin ng araling ito. Layunin. Panguna,
kinalaman ng mga suliranin sa edukasyon. Pangalawa, nabibigyang halaga ang mga programa para sa edukasyon. Pangatlo, nakakagawa ng maiksing sanaysay patungkol sa kasaysayan ng edukasyon ng Pilipinas. Nauunawaan ba, class? Opo, ma'am. Kung ganon, ay dumako na tayo sa ating aralin ngayong araw. Ang ating talakayin ngayong araw ay ang mga isyong pang-edukasyon. Panguna, ang pagtamo ng mataas na antas at kalidad ng edukasyon. Maaari mo bang basahin nito? Ang mataas na antas at kalidad ng edukasyon ay kritikal para sa mga pang-unlad na lipunan. Ito ay nagtatakda ng antas ng lakas paggawa at kapasidad ng bansa nang maging produktibo. Dapat mapagtuunan ng pansin kung ang mga pamamaraan ng edukasyon sa Pilipinas ay epektibo sa paghahanda ng mga estudyante para sa labor force at kung nakakatugon sila sa pandaigdigang pamantayan. Ang pagtamo ng mataas na antas at kalidad ng edukasyon. Mahalaga ang mataas na kalidad ng edukasyon upang mapaunlad ang bansa. Ito ang batayan sa paghahanda ng mga mag-aaral para sa trabaho at sa kanilang mga kakayahan na makipagsabayan sa global na merkado. Pangalawa ay ang sistemang pang-edukasyon ng bansa. Maaari mo bang basahin? Ang sistemang pang-edukasyon ng bansa, ang pangunahing layunin ng sistemang pang-edukasyon ay ang pagtiyak ng sapat na literacy. May dalawang antas ng literacy, basic literacy na sumasaklaw sa kakayahang magbasa at magsulat ng functional literacy na kinikilala ang kakayahang makilahok sa lipunan nang hindi nagkakaroon ng hadlang sa komunikasyon o matematika. Ang sistemang pang-edukasyon ng bansa, ang layunin ng sistemang edukasyon ay siguraduhin marunong magbasa at magsulat ang mga mag-aaral. Yun ang basic literacy. At may kakayahang makibahagi sa lipunan. Yun naman ay ang functional literacy. Pangatlo ay ang karapatan ng mga guro. Pakibasa. Karapatan ng mga guro, ang saligang batas ng 1987 ay nagbibigyang proteksyon at prioridad sa karapatan ng mga guro. Nakasaad dito ang pagpapabuti ng profesional na pag-unlad ng mga guro, sapat na gantimpala at proteksyon para sa mga tauhang akademiko at hindi akademiko. Ang pangatlo ay ang karapatan ng mga guro. Ang saligang batas ng 1987 ay nagbibigay diin sa karapatan ng mga guro sa maayos na kondisyon sa trabaho at sapat na benepisyo upang suportahan ang kanilang pag-unlad bilang ang kanilang pag-unlad at profesionalismo. Ang pang-apat ay ang jobs mismatch. Pakibasa. Ang job mismatch, ang problema ng unemployment sa Pilipinas ay mataas. Partikular sa mga kabataang nasa edad 15 to 24, maraming mga nakapagtapos ang hindi natutugunan ang mga kinakailangan ng mga job vacancies na nagreresulta ng job mismatch. Ang job mismatch ay mataas ang kawalan ng trabaho sa hanay ng kabataan dahil madalas ay hindi tumutugma ang kanilang pinag-aralan sa mga kakayahang hinahanap ng mga industriya. Ang panglima naman ay ang maikling kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas. Pakibasa. Maikling kasaysayan ng edukasyon
edukasyon sa Pilipinas. Bago ang pagdating ng mga konglaring noong ika-16 na siglo, ang edukasyon sa Pilipinas ay isinasagawa sa di formal na paraan sa mga barangay. Ang mga magulang at matatanda ang naglilipat ng kaalaman sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga kwentong bayan at tradisyonal na kaalaman. Maikling kasaysayan ng edukasyon sa Pilipinas. Bago pa dumating ang mga mananakop, ang edukasyon sa bansa ay di formal at binubuo ng kaalaman at kasanayan na ipinapasa ng mga nakatatanda sa kabataan. Pang-anim ay ang mababang kalidad ng edukasyon. Pakibasa. Mababang kalidad ng edukasyon. Ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay naapektuhan ng maraming suliranin tulad ng kakulangan sa mga pasilidad at kagamitan. Ang TIMS ay nagpapakita na ang Pilipinas ay mayroong isyung sa pagsunod sa pandaigdigang pamantayan sa agham at matematika. Ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay naghihirapan makasabay sa global na pamantayan sa agham at matematika dahil sa kakulangan ng mga pasilidad at iba pang mga kagamitan. Pang-pito ay ang mga programa at adhikain pang edukasyon. Pakibasa. Mga programa at adhikain pang edukasyon. Mayroong mga programa tulad ng K-12 at mga inisyatiba ng DepEd at UNESCO. Upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon ng sa bansa, ang hakbang na ito ay naglalayong tugunan ang mga suliranin sa edukasyon at iangat ang antas ng pagtuturo sa Pilipinas. May mga inisyatiba tulad ng K-12 na naglalayong iangat ang kalidad ng pagtuturo sa bansa at tugunan ang mga suliranin sa sektor ng edukasyon. Pang-pito, ang programang K-12. Pakibasa. Ang programang K-12 sa ilalim ng RA 10533, ang Pilipinas ay nagpapatubad ng 12 na taong edukasyon upang makasabay sa pandaigdigang pamantayan. Ito ay bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang kalidad ng edukasyon at magbigay sa mga mag-aaral ng mas komprehensibong kaalaman. Sa pamamagitan ng Republic Act 1053, ang Pilipinas 53 nagpatupad ang Pilipinas ng 12 taong edukasyon upang maging akma sa pandaigdigang pamantayan. Pakibasa ang mga suliranin ng sektor ng edukasyon. Mga suliranin ng sektor ng edukasyon. Maraming problema sa sektor ng edukasyon ang nagiging sanhi ng pagbaba ng kalidad nito. Sa kabilang ang kakulangan sa classroom, aklat at guro. Ang mga problemang ito ay nagdudulot ng mas mababang kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Kabilang sa mga suliranin ng sistema ang kakulangan sa mga classroom, libro at guro na may malaking epekto sa kalidad ng pagtuturo at pagkatuto. Susunod naman ang bilingual education policy at mother tongue-based multilingual education. Pakibasa. Ang saligang batas ay nagtatakda ng Pilipino at Ingles bilang opisyal na wika ng pagtuturo. Gayunpaman, pinapalakas din ang bilingual education policy at mother tongue-based
multilingual education upang mapanatili ang lokal na wika at kultura sa edukasyon na naglalayong mapalapit sa karanasan ng mga lokal na komunidad. Ang Pilipino at Ingles ay ginagamit bilang wikang panturo at pinapalakas din ang paggamit ng mga lokal na wika upang mas madaling maintindihan ng mga mag-aaral at mapanatili ang kanilang mga kultura. Susunod ay ang kakulangan at malalayong mga paaralan. Pakibasa. Ang kakulangan ng mga paaralan ay isang malaking suliranin sa Pilipinas. Maraming mga mag-aaral ang kailangang maglakbay ng malayo para makapasok sa mataas na paaralan dahil sa kakulangan ng mga institusyon sa kanilang lugar. Maraming mag-aaral ang kinakailangang maglakbay ng malayo upang makapag-aral dahil sa kakulangan ng mga paaralan, lalo na sa mga kanayunan. Kakulangan sa mga silid-aralan at guro. Pakibasa. Ayon sa DepEd, kinakailangan ng 2,000 hanggang 28,000 karagdagang silid-aralan at mga guro upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Ang kakulangan sa mga pasalidad at tauhan ay nagdudulot ng malaking epekto sa kalidad ng pagtuturo. Ang kakulangan ng silid-aralan at guro sa Pilipinas ay nagdudulot ng malaking problema sa kalidad ng edukasyon. Ayon sa DepEd, kailangan ng 20,000 hanggang 28,000 na dagdag na silid-aralan at mga guro upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang kakulangan na ito ay nagpapahirap sa pagtuturo at naglilimita sa epektibong pagkatuto ng mga estudyante. Alternative Learning System. Pakibasa. Ang ALS ay nagbibigay ng non-formal na edukasyon para sa mga hindi makapasok sa formal na sistema ng paaralan. Ito ay naglalayong matutunan ng mga Pilipino ang mga kinakailangang kaalaman kahit wala sila sa tradisyonal na paaralan. Nag-aalok ang ALS ng edukasyon sa mga hindi makapasok sa formal na paaralan upang matulungan silang magkaroon ng sapat na kaalaman at kasanayan kahit nasa labas ng tradisyonal na sistema. Edukasyong madrasa at edukasyon ng mga katutubo. Pakibasa. Ang DepEd ay nagpo-promote ng mga edukasyong madrasa para sa mga pamayanang Muslim at ng mga programang pang-edukasyon para sa mga katutubo upang mapalakas ang akses sa edukasyon na tumutugon sa kanilang partikular na pangangailangan at kultura. Ang DepEd ay nagtataguyod ng edukasyon para sa mga Muslim at katutubo upang masiguro ang kanilang mga partikular na pangangailangan ay natutugunan at makapag-aral sila ayon sa kanilang kultura. At ang panghuli ay ang Education for All at Education 2030 ng United Nations. Pakibasa. Ang Education for All at Education 2030 ng UN ay nagsusulong ng universal na access sa edukasyon para sa lahat ng bansa. Ito ay bahagi ng pandaigdigang pagsisikap na matugunan ang mga hamon sa edukasyon at iangat ang kalidad nito sa bawat bansa. Layunin ng mga programa ng UN ang pagkakaroon ng pantay na access sa edukasyon para sa lahat ng kabataan sa buong mundo upang matugunan ang mga hamon sa sektor ng edukasyon at itaas ang kalidad nito.
Sa pagtatapos ng talakayan, gaano kahalaga ang edukasyon para sa inyo? Angelica? Ang edukasyon ay napakahalaga dahil ito ay nag-aambag sa personal na pag-unlad ng isang individual at sa pag-unlad ng lipunan. Nakakatulong ito sa pagbuo ng kaalaman, kasanayan at mga kakayahan na kinakailangan sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula sa trabaho hanggang sa pagkikipagsalamuha sa lipunan. Mahalaga rin ito sa pagpapalawak ng mga oportunidad, pagbabawas ng kahirapan at pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbuo ng mas kwalipikadong lakas paggawa. Napakahusay! Maraming salamat sa iyong kasagutan, Angelica. Para sa inyo, bakit nga ba natin inaalam ang mga suliranin sa edukasyon? Mondero? Kailangan pag-aralan ang Renaissance dahil ito ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa mga pundasyon ng modernong kaisipan, sining at agham. Ang pag-aaral ng Renaissance ay nagtuturo ng kahalagahan ng kritikal na pag-iisip, pag-usbong ng inobasyon at paggalang sa makasaysayang kontribusyon ng mga prominenteng. Ang mga aral na makukuha mula dito sa panahon ito ay makakatulong sa amin na maging mas malikhain at mapanuri sa kanilang mga suliranin, disiplina sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sobrang husay! Maraming salamat sa iyong kasagutan, Mondero. Talaga ngang alam na nga ninyo ang importansya at mahalagang pangyayari. Naunawaan na ba ang ating talakayin ngayong araw, class? Opo, ma'am. May katanungan ba kayo? Wala po, ma'am. Kung gayon, ay magkakaroon kayo ulit ng aktibidad. Upang mas lalo nyo pang maintindihan ang ating tinalakay, kayo ay gagawa ng acronym ng edukasyon na konektado sa ating tinalakay. Makinig kayo mabuti at babasahin ko ang panuto. Ang klase ay makahati sa dalawang grupo at kayo ay gagawa ng acronym ng edukasyon na konektado sa ating tinalakay. Sa isang malinis na papel, magtutulungan ang lahat na gumawa ng acronym ng edukasyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para gawin ito at ang unang grupo na matatapos ay may gantimpala. Naunawaan ba, class? Opo, ma'am. Kung gayon, maaari na kayo magsimula. Tapos na po, ma'am. May nanalo na. Ang nanalo ay ang unang grupo ulit. Meron pa ba kayong mga katanungan? Wala po, ma'am. Kung wala na, ay ako naman ay may katanungan. Ano ang layunin ng mataas na antas at kalidad ng edukasyon sa isang lipunan? Mika? Ang layunin nito ay tiyakin ang mataas na antas ng lakas paggawa at produktibong kapasidad ng bansa, pati na rin ang pag-ambag sa pag-unlad ng ekonomiya.
Tama. Maraming salamat sa iyong kasagutan, Mika. Ano naman ang pagkakaiba ng basic literacy at functional literacy, Rika? Ang basic literacy ay ang kakayahang magbasa at magsulat habang ang functional literacy ay nangangailangan ng mas mataas ng antas na kasanayan sa komunikasyon at matematika upang makilahok ng maayos sa lipunan. Mahusay! Salamat sa iyong kasagutan, Rika. Paano naman isinasagawa ang edukasyon sa Pilipinas noong pre-colonial na panahon, Victoria? Nagbibigay ito ng proteksyon sa mga guro at nagsusulong ng kanilang profesional na pag-unlad at naguutos sa sapat na gantimpala at prioridad sa edukasyon sa pagbabudget ng gobyerno. Napakahusay! Salamat sa iyong kasagutan, Victoria. Ano naman ang pinakabagong inisyatiba ng DepEd upang mapabuti ang edukasyon sa Pilipinas, Nicole? Ang pangunahing problema ay ang hindi pagtutugma ng mga kwalifikasyon ng mga nagtapos sa mga kinakailangan ng mga available na trabaho. Mahusay! Salamat sa iyong kasagutan, Nicole. Ano naman ang pangunahing problema sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas ayon sa DepEd, Mendoza? Ang pinakabagong inisyatiba ang programang K-12 na naglalayong magbigay ng mas komprehensibong edukasyon sa pamamagitan ng pagdagdag ng 2 taon sa basic education. Tama! Maraming salamat sa iyong kasagutan, Mendoza. Anong suliranin ang dulot ng kakulangan sa mga paaralan sa Pilipinas? Tintin? Ang kakulangan sa mga classroom, aklat, at guro ay nagiging sanhi ng pagbaba ng kalidad ng edukasyon sa bansa po. Mahusay! Maraming salamat sa iyong kasagutan, Tintin. Tunay nga, kayo ay nakinig sa ating talakayin. Kayo ay magkakaroon ng maikling pagsusulit. Maglabas kayo ng malinis na papel at sagutan nito. Bibigyan ko lamang kayo ng 30 minuto para sagutan. Ang panuto ay bigyang kahulugan ang mga sumusunod. Naunawaan ba, class? Opo, ma'am. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba, class? Opo, ma'am. Maaari nyo na itong ipasa mula sa likod papunta sa harap. Tapos na ang ating talakayin ngayong araw, class. Kaya tayo ay magkakaroon ng kasunduan. Para sa susunod na talakayan, ay maaari bang magbasa kayo patungkol sa ang mamimiling Pilipino at kung ano ang mga mahalagang nangyari sa panahong ito. Nauunawaan ba, class? Opo, ma'am. Hanggang dito na lang, class.